Good morning guys. Ayun, it's been a while so tawag dito. Tagal-tagal din ako hindi nakapost, medyo busy kasi. So ngayon, ang magiging second video upload natin is all about strategy kung paano pumaldo, kumita ng malaki or kumita ng maraming AP points sa paglalaro natin ng Clash of Coins. So mga ano lang ulit to, basic strategy na magiging very work effective naman para sa mga ano natin, kasama natin ang mga naglalaro din sa ano sa dito sa Clash of Coins pala, sorry. So ayun, dito ulit tayo sa mundo ng mga halimaw. As you can see, ayan yan, di ba? Makikita natin. So bibigyan ko lang kayo ng strategy kung paano maglalapag ng base. So unahin natin yung sinasabi nilang tambay. So pag sinabing tambay, ito yung mga ginagawa nila. Ayan. Yan yung mga tumatambay. So ano bang purpose ng pagtatambay nila? So ginagawa nila to para makagain ng maraming tawag dito units. Itong units. Yan yung units na yan. Para makagain sila ng maraming ganyan. Kasi the more na marami kang units is marami kang pwedeng i-build. Pwede mong sakupin lahat ng land. Per land may mga value yan. So mas malaking land ang sakop mo, mas malaki ang halaga ng units na magagastos mo. So kaya tumatambay yung mga yan. Kasi tawag dito, para nagpo-farm sila ng units. So isa sa mga tips din para malaki ang units na ma-farm nyo is kung kayo ay nakatambay. For example, nandito kayo sa area na to. Yan yung area na yan. To. Kung mapapansin nyo, pag i-click nyo yung map, umiilaw siya, di ba? Nakikita nyo naman yan eh. So, yan, umiilaw. Itong isang ito, yung nasa gitna niyan. Yung buong map na yan is, kung tatambay kayo, sakupin nyo siya. Bakit? Ano meron? So, pag once na nasakop nyo tong area na to, itong map na to, is ma-activate yung times 2 na multiplayer nyo. Or ano ba, times 2 na units per farm. So, ito yata is, alam ko nasa 4K yata to or 5K. Hindi ko lang sure ha. Hindi na kasi ako nakapag-farm. So, ayan, makikita nyo, pag i-hold nyo yan, iilaw yan eh. So, napansin nyo naman, sinakop na nung, sino ba itong sumakop dito? Yun, si Lucky Me. Yan. Sakupin nyo guys. Sakupin nyo. Itong area na to. Kung dito kayo natambay kung nasa pwesto kayo dito, pag lahat yan nasakop nyo, kahit lahat ay level 1 lang, goods na yan. So, ma-activate ngayon yung 2x ng per tick nyo. Yung mag-a-appear dito sa taas. Ito, iba din to, bukod din to. Ayun na makikita nyo, di ba? Umiilaw siya. Same din dito. Ito naman pahaba. So, yan. Yan yung mga tips na dapat nyo matandaan. So, pag kayo sasakop ng LAD, piliin nyo yung makumpleto nyo yung map na sinasakupan nyo. So, gaya nito, ito malaki din kasi masyado to eh. Pero ito kasi, hindi siya worth it na sakupin lahat kasi nga, may virus. Pwera na lang kung nasa stable zone kayo. Stable zone, skirmish yan. Pwede nyong sakupin lahat. Yan. So, paano bang basic na ano pa? So, ayan. Yan na. Kagaya nito, makikita nyo may malaking space pa dito, di ba? Ayan. So, pag ganyan, tapos may bakanting space pa, sayang. Kasi hindi nyo mapapakinabangan yung 2x na units per tick na makukuha nyo. So, advice ko sa inyo, sakupin nyo to. Itong may bakanting lote. Punuin nyo yan lahat. Tapos, pag sasakupin nyo, ang pinaka magandang ano ko, is yung wag nyo nang i-max lahat ng unit na nasa ano. Kahit ang gawin nyo lang i-max, yung mga nasa kanto-kanto lang. Yung tingin nyong pwedeng sakupin ng mga tao. Yan. Yan lang. Yan yung mga lagyan nyo ng matataas ng level. Para kung may mag-invade man is hindi kayo basta-basta mapapatay. So paano ba naman yung ano, yan yung sa farming pa-farming ng units natin. So malaki ang pakinabang na malaki ang units kasi pwede kayong
FC ng ilang araw, ilang buwan. Kasi makakasabay kayo, kasi marami kayong ano, hindi kayo mabibitin sa pagbibuild or ano, pananakop. So, sa FC naman, ano ba yung pinaka ano, pinaka magandang strat na ginagawa? Marami kasing style ng pag-FC eh. Pwedeng fast core or pwedeng tambay din. Sa fast core, teka. Sa fast core naman is ang ginagawa niyan if meron kayo mga consumables, kagaya nitong nuke. Ayan. Itong sa nuke, pwede ito pang isahang damage. So, ang damage yata ng isang nuke sa virus is, alam ko, 300 to 400k. Teka lang, tama ba? Basta pa-comment na lang kung tama ba. Basta yun yung ano niya, damage niya. So, kung makatatlong nuke kayo sa virus, is equivalent na yun sa 1 million plus damage, no? So, malaking damage na yun, no? So, isa sa mga ma-advise ko pag nagda-drop kayo ng nuke, kung sakaling meron kayong nakitang nag-drop ng nuke sa area na to, dito, antayin nyo siya, antayin nyo yung virus na yun. Siguro mga 15 seconds magre-respond yung virus. Level 7 na siya. So, doon kayo mag-drop ulit. Mas malaki kasi makukuha yung points noon pag ang virus mataas ang level. So, the more na mataas ang level ng virus na pagdadropan nyo na nuke, mas malaki yung damage na makukuha nyo kaysa dun sa mga level 6 na virus sa hard. So, ayun. Yun yung ano natin. Pag fast core naman, pag sa missile, ito yung ano, sa missile, doon yun ginagamit sa mga bubutas kayo or tatalon kayo sa mga core. So, kunyari, di ba dito meron lumalabas na core dito sa area na to, di ba? So, kunyari, nandito yung core. Wala kasing core pa eh. Dito. Gamit lang kayo, kunyari, yan yung core. Lapag lang kayo dito ng missile. Bubutas kayo dito sa taas. Tapos, deploy kayo ng, kung may NFT kayo ng ghost, mas maganda. Spam nyo. Ang wag nyong gawin yung ano ang iba kasi ginagawa, bubutas ng isa. Bubutas ng isa dito. Yeah, for example, ito yung, lagyan ko ng hila. For example, yung heal yung core. Tapos nag-build kayo ng ghost. Ang ginagawa kasi ng iba, tina-target na agad yung core. Wag ganun ang gawin nyo. Ang mas effective na gawin nyo muna, bumutas kayo na ibang ano pa, space. The more na madami kayong space, is mas malaki yung area na masasakop nyo at makakapag-spam damage kayo. So, ito, meron nag-invite sa atin si paring Kanye West, ewan ko lang, sana makapasok. So, ayan, nasa hard yan. In-invite tayo kasi kailangan ng tulong. Hindi naman tayo tutulong, manonood lang. So, ito, pakita ko kayo ng isang sample. Kumpleto ba kami? Mas maganda pag mag-FC kayo, kumpleto kayo. So, ayan, apat pa kasi, ay tatlo lang kasi yan. So, pakikita ko kayo ng strat kung ano yung magko-core. Missile, gamit tayo ng missile. Ayan yung missile, dito lapag lang. Lapag lang kayo ng isa. Yan. Then, deploy kayo ng yan. Okay. Tapos, pa-level 2 nyo lang muna. Pa-level 2 nyo muna. Then, saka kayo mag-laser sa kabila. Laser, upgrade. Ganun lang. Ganun lang ang gawin nyo, no? So, yan. Pagka tatlong level nito, ano na madali na lang. So, merong sumano din, si Kilua. Putik na yan. Diyan si Kilua. Hayaan mo lang si Kilua. Magpa-fast forward din yan eh. So, yan. Build lang kayo ulit dito. Ang level 6 na virus, kayang i-burst, kaya nang i-burst itong dalawa. So, level mo lang ulit yan. Yan. So, yun, lapag lang. Mas maganda kahit 4 na pwesto lang ang gawin nyo. Para hindi na kayo mahirapan. Pwede na kayo makapaikot ng damage nyan. So, yan, level nyo lang. Okay. Once na level na yan, kaya ito, level 7. Spam nyo na yung damage. Ganun lang gawin nyo. Spam aim, upgrade. Tutok nyo yung aim, tapos level nyo. Tutok nyo ulit, pa-level nyo. Uy, kailangan mabilis din kayo dito kasi may mga virus talaga na masasakit eh. So,
Alisin natin yan. Yan, ganyan lang ang pag-ano guys, pag mag-FC kayo. Pag ang gamit nyo is missile. Yan yung missile. Excuse me. Yan, paikot lang. Ganyan lang. Paulit-ulit lang kayo. Kung napapansin nyo yung level 9 na Gus, hindi ko mo na ina-upgrade. Pero upgrade ko na. Paikot lang. Tapos pag namatay yung tore nyo, ano lang ulit kayo? Tawag dito. Maglapag lang ulit kayo. Ganun lang. So, pa. Ganun siya, madali lang mag-FC. Pinaka-importante dyan, pag mag-FC kayo, may kasama ka. Kasi pag wala kang kasama, maliit ang chance na makapasok ka sa rank. No? Kasi lalo mga kalaban mo, grupo-grupo, mahirap sumabay nun. So, paikot-ikot mo lang. Yan. Yun, patay na isang virus. So, mayroon pa natitirang dalawang pang ilan ba kami? Yan, pang rank 6 kami, no? Pag ganyan, pag buhay pa yung mga tower nyo, spam nyo lang ulit. Kasi ito, pwede na kayo mag-build ng ano, depende sa trip nyo. Pwede na kayo mag-build ng watchtower. So, ganitong strat, effective din to. Yan. Bakit ganito yung ginagawa natin na watchtower? Para meron tayong fronter or meron tayong makunat na unit na kayang bumabad ng matagal, no? So, yan. Ayan, masakit eh. So, yan, pag ganyan, ano lang ulit kayo. Kaya lang, madali lang siya guys. Oh, sa mga newbie, pwede pa kayong humabol, no? Kasi mukhang may extend pa naman ng season 3. So, sulitin natin guys. Mas maganda may grupo kayo para hindi kayo mahirapan. Kasi pag may grupo ka, spam ka lang ng damage, build ka lang ng build. Okay na yun. Wala ka mang consumables. Okay, natapos na agad. So, nasa ano tayo? Nasa rank 9. So, 1k plus 1k equals 2k yung nakuha natin kasi nga naka-base up tayo. So, ayan. Yan. Ano ba to? 13 minutes na, no? Yan. Ganito yung style ng ano. Yan. Pwede nyo rin gawin pag nagbo-virus kayo, kung wala kayong kunyari, missile or nuke. Pwedeng sa mga gilid-gilid, pwesto kayo sa mga ano, yung mga nakagaya nito. Yan, pwesto kayo sa ganyan. Antayin nyo mapatay yung virus, sa kalapag kayo, mag-build kayo. Or kung meron naman kayong pambutas, mas okay, makapag-core kayo yan. Pag ganito naman, pag ganitong strat na ay ganitong positioning, ang pwedeng ganito yung style na goose, or pwedeng heal ang ilagay nyo. So, sa heal naman, for example, yung heal na ganyan, mas mataas na level ng healer, mas maganda kasi nga kayang masustain ng mga watchtower natin yung virus, so hindi agad mamamatay. So, kung mapapansin nyo, hindi agad mamamatay kasi nga may lumalabas na mga heal sa kanila. So pag gusto nyong i-heal yung mga units nyo, kasi bukod dun sa base heal niya, meron siyang ability heal. So paano ba magagamit yon? Pindutin nyo lang tong healer, tapos nakikita nyo parang red cross. Yan. Pili lang kayo kung anong i-heal nyo dito, ha. Yan, pwede nyo i-heal yan ganyan. Wala kasi, puno kasi buhay eh. So yan, applicable yan sa lahat ng units mo. So kahit, for example, pala naman tong lintol na to. For example, nandito sa pinakamalayo, ayan, meron kang units dito. Tapos ito yung ginamit mo. Abot pa rin yan, guys. Abot pa rin yan dito. Kaya niyang i-heal to. Kahit saang area, kaya niyang i-heal ng healer natin. Basta ang magagamit natin is yung ability heal. Pag base heal kasi, yung nasasakupan lang niya, makikita nyo naman, di ba? Yung nasasakupan lang, nagloko na. Yung nasasakupan lang niya, ang kaya niyang i-heal, no? So pag gagamit tayo ng ability heal,
kahit saan pa yan, kahit nagloko. Kahit nandito pa yun sa pinakataas, kaya i-heal nung heal tower natin. So, yan yung tips na pwede kong i-advise sa inyo pag tayo nagbo-virusan. Kasi, effective din siya, no? So, yung watchtower natin ng makunat, tapos nakalikod yung, kung kaya nyong i-set up, watchtower, healer, tapos yung sa likod ng healer is mga ghost or laser. So, sa ganong strat, makakapang-spam damage tayo ng ghost while hinihil yung mga watchtower natin. So, ganun lang. So, pag low health na yung watchtower natin, gamitin natin yung ability heal. Spam lang natin, heal sila. Yun, mag-heal yun. Tapos, antayin natin ng cooldown. Heal lang ulit natin. So, yun. Mas maganda, marami kayong watchtower. Pwedeng paikot na build. Nasa gitna ang healer. Tapos siguro may ilang peraso kayo ng mga laser o dalawa or tatlo. Yun, makakaikot kayo ng damage nun sa mga virus. So, effective yon para sa damage, no? Para sa ano natin. So, ano pa ba? So, yun yung sa mga pag-virus event, no? Sa AP naman, sa pagpa-farm ng AP points, ayun nga, pinaka-recommended namin, no? Para mabilis kayo makapag-farm. So, at least maka 100 kayo pataas. Ano yung 100? 100k AP points daily. So, para kaya nyong mahit ng wala pang 1 week ang 1M or siguro kahit sabihin natin ano. Basta ganun. Sanayin nyo yung sarili nyo na ma-hit nyo ng 100k or pataas ang maging daily nyo. Kasi kung 50 lang, medyo matagal-tagal kayo makapag-million yan. Abutin kayo ng 2 linggo siguro o mahigit kung 50-50 lang ang ano nyo. So, ngayon kasi medyo excuse me, ang daming problema sa server. So, masyadong lag, masyadong buggy, hindi nagki-credit yung mga rewards. So, kaya nga mapapansin nyo, diba, yung AP points ko hindi pa ako nakaka-10M. So, nasa 9 magna 9.4 pa lang tayo dahil dyan dun sa ano, sa issue ng ano, dami kasing pumasok eh. Maraming pumasok ng mga bagong players kaya yung server natin is medyo mahirap pasukin. So, malag siya, mahirap maglaro. No, ilang linggo na rin, siguro mag-iisang buwan na rin na ganito. So, hindi kami makabatak. Hindi lang naman ako, so halos lahat, karamihan. So, ganun lang. Farm kayo ng AP points. The more na mas malaki ang mapafarm niya AP points, huwag niyo isiping mahirap kasi pag nasanay naman kayo, madali na lang yan. Tapos grupo-grupo na lang kayo. Mas maganda marami kayong kaibigan sa Discord para madali kayong isali. So sa mga wala namang NFT, pwede naman kayo sa mga basic. Kasi doon hindi masyadong masakit ko. Pero kung wala talaga kayong NFT, siguro masasuggest namin is sumama kayo sa grupo. Kasi kung kayo lang, mahirap din yun eh. Although may rewards naman yon, pero hindi ganun kalaki. 375 sa hard, 75 naman sa basic, 15 naman sa nightmare. So, pwede naman siya, pero kung ano, mas maganda talaga is may grupo ka, may nakakapiti ka. So, para kayang mamuhat, no? Hindi man malakas yung gamit mo, ano, wala ka mang NFT is kaya mo makasabay. So, ayun lang guys, no? Kung mapapansin nyo, wala naman na siguro kung ano. So, next video natin siguro magtuturo ako kung paano mag-withdraw doon sa mga hindi pa marurunong or nagbabalak paano magbenta yung token nila ng OW token. So, next video natin gagawin natin yun. So, for now, ito lang muna yung mga basic information lang muna may tuturo ko. Sana, ayan nga. Ayun lang, no? So, ayun. So, yung sa mga shop, magagamit natin ito ha. Ito sa shop. So, ito, may bago silang pakulo. Itong Harley claim. Pwede natin maklaim yan oras-oras. 3 slots yan. Maganda to kasi may points tapos may units pa kayo makukuha. So, mas maganda meron kayong balance or may base kayo para maklaim nyo to. Kasi ito namang free key yan. Meron to. Kada oras din may makaklaim kayo. 2 hours pala, sorry. Every 2 hours, meron kayong makukuhang susi ng kaligtasan.
So para saan tong susi? Para dito yan sa Clashbox. So pag nakalimang susi kayo, possible na makuha nyo sa mga rewards yan. May mga ganyan. May nuke, may missile, may unit boost, shield. Ano ba to? Basta may shield pa yun, may heal. Tapos may dalawang skin ng healer. Healer sa kayong sa ghost na skin din. So maganda siya. So yan. Maganda siya. So goods to kasi sa loob ng 10 hours meron kang pwede ka na makapag-open box. So magagamit mo to. So yan. Tapos may mga dito yan, yung mga shop yan. Ito kung marami kayong, isa din sa purpose ng pag marami kang units is ma-avail mo tong mga to. Daily yan, daily. So yan. Sa missile, pwede kang kumuha ng 6 per day. Dito naman, isa lang sa shield dome. Tapos sa nuke naman, 2 per day. So nga lang, mahal siya. Yung nuke natin is nagkakalaga ng 20M. So kung nasa 100M ka lang pataas, pababa, medyo mahirap yon, mabilis maubos ang ano mo. So medyo high risk yon. So maganda nun sa kung may 100k ka, i-farm mo lang muna, pumwesto ka muna sa stable zone or sa basic para makapag-farm ka. Kasi ngayon meron, andun pa si Cupid yung lumilipad na demonyo. So kada dumadating yon, nag-activate yung times 2 na units natin. So makikita nyo naman dito yan, yung sa akin mapapansin nyo 544. So pag dumating siya, so i-times 2 nyo lang siya, i-times 2 nyo lang. So yun yung magiging per tick na lalabas sa inyo. So ayun lang guys. Kung may suggest kayo o kung may tanong ulit kayo, comment lang kayo sa video. Then pa-like na lang ako, then pa-subscribe para para maraming makakita din ng videos natin. So next videos natin is tuturo ko sa inyo kung paano magbenta ng OW token, no? So from MetaMask, send natin sa ating e-wallet. So paano ba natin gagawin yon? So ituturo ko sa next video natin. So ayun lang. Thank you and like and share.